And then eventually we'll be able to also have maybe a one-on-one with the Chinese delegation, and we'll discuss an honest to goodness. When we do that, me and the speaker will discuss with them an honest to goodness appeal to have a code of conduct. So hindi na po magkakaroon ng untoward incidents dito sa ating area. Yan mga utol, no? Palagi nating maririnig yan sa lahat ng magsasalita na ating mga pinuno o sa mga nakaupo nating sa mga politiko natin, sa senador natin, sa pangulo natin, sa Department of National Defense natin. Pag-usaping West Philippine Sea, pag-usaping China, palagi ang binabanggit nila o binibigkas nila, at totoo naman to, open tayo sa komunikasyon, sa diplomasya, makapag-peace sa kanila, mag-come up sa solution ng hindi dadaan sa violenteng aksyon. So, palaging diplomasya yung ating ginagawa. So, nag-file na tayo ng 58 so far, no? 58 kung hindi daw nagkakamali. Buong taon, itong 2023 lamang, 58 diplomatic protests against China. So, ang pinaglalaban natin ay yung peace, stability ng rehiyon. Huwag mauwi sa away. Pero kahit na nakikipag-usap na rin naman ng China, wala rin naman talaga silang ginagawang aksyon. Ang ginagawa nila bagkos, lalo lang nilang pinalalala at pinapakita nila kami mas malakas, dapat kami masunod. Okay, at palagay ko ang gustong iparating na statement talaga ng China, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Duda ko natataranta na talaga itong China, mga utol. Okay, kung anong gagawin nilang susunod na hakbang dahil sa sunod-sunod na Joint Maritime and Air Patrol na ginawa ng Pilipinas. Una yung kasama yung United States of America, pangalawa kasama yung Australia, mga utol. So, sana ay magpatuloy yon. Nang sa ganun, alam mo yun, medyo maibsan yung tension sa West Philippine Sea o sa mga teritoryo natin na inaagaw ng China. That way kasi, magdadalawang isip itong China Coast Guard, China's Maritime Militia na ibuli tayo kasi may kasama tayong kaalyado. Kung tayo lamang sa Pilipinas, patuloy nilang gagawin yon, mga utol. Bakit hindi nila gawin nung kasama natin yung kaalyado natin? Binuntutan tayo, mga utol. Yung Joint Maritime Patrol, kasama natin ng US, binuntutan tayo. Pero hindi sila talaga kumilos ng masama kagaya ng mga ginagawa nila, yung mga agresibo nilang ginagawa kapag Pilipinas lamang ang nagre-resupply mission o nagpapatrol. Okay, mga utol? So eto na. China, naghahanap ng gulo. Barko ng ibang bansa sa WPS ay tina-target din ng China. Grabe, di ba? Mula ito kay Aerial TV, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video game na alamin na natin to. It's not just our ships, but even the other ships in the area. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. China may iba pang tina-target na barko at umaligid sa barko ng Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., hindi lang ang mga barko ng Pilipinas ang target ng China sa West Philippine Sea kundi maging ang mga ibang bansa. Matagal na nilang ginagawa ito pag-shadow. It's not just our ships, but even the other ships in the area. They shadow the boats of Malaysia, Vietnam, and of the other ships in the area. Totoo yan. This goes with their narrative. Yung sinasabi nilang narrative na sa kanila yung South China Sea as bounded by the 10 dash line. People's Liberation Army Navy that were shadowing our ships when they were conducting the joint maritime patrols. Was that a factor? Well, of course, it was considered during the planning process, but we expected this already. And we are also thankful that there was no untoward incidents that happened during this the whole joint patrol.
Ang pinakahuling pag-aligid ng China ay naitala sa katatapos na Philippines and United States Joint Maritime and Air Patrols sa West Philippine Sea. Nagbabala ang China noong Miyerkules sa magkabilang bansa na ang kanilang Joint Naval Patrol na di umano'y malapit sa teritorial na dagat ng China, ay hindi dapat makapinsala sa soberanya at interes ng pandagat ng China. Inakusahan nito ang dalawang bansa na walang sinseridad sa pagpapagaan ng tensyon sa West Philippine Sea. And mga utol, no? Ganon yung statement nung pagkatapos habang ginadaos yung Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at ng US, naglabas na naman ng statement itong China. Kung saan para sinisiraan nila yung Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at ng US. And then sinabi pa nila na nagsisimula ng tayo, ang Pilipinas na nagsisimula ng gulo, nag-steer up daw ng trouble. Dahil daw doon sa joint military na yon. So parang tayo pa yung lumilikha ng gulo na wala naman. Parang ganun yung pinalalabas ng China. Yun po yung statement nila. Okay? Pero 'di ba? Alam naman, knowing China, ganyan talaga yung galawan nila. Ganyan yung style nila, maninira. Okay, sisirain, palalabasin na sila yung tama. Pero sila ba yung tama? Sila yung nangaagaw ng teritoryo, tayo nagtatanggol ng ating teritoryo. So since hindi natin sila kaya, kailangan natin magtawag ng kaalyadong bansa. Yun yung kasimple yung lohika ng ginagawa natin. Hindi po tayo nagsisimula ng gulo, kagaya ng gustong palabasin nitong Chinese government. Okay? So anong masasabi nyo doon mga utol? So ganun palagi. Palagi yan nila sinasabi. And sabi nila, sabi pa sa statement nila, hindi na to yung board, pero ito yung mismong idea, yung kaisipan na ayon sa statement nila, yung pagtatandem ng Pilipinas at ng US ay lalo lamang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Ay nako. Pero knowing China, ganun talaga gagawin nila. Okay, tuloy na muna natin. Sinseridad sa pagpapagaan ng tensyon sa West Philippine Sea. Inilatag ni Senate Committee on National Defense Chairperson Senador Jinggoy Estrada ang issue sa West Philippine Sea o South China Sea. As representatives of our respective governments, it is incumbent upon us to raise serious concerns over recent developments in the West Philippine Sea, which refers to parts of the South China Sea over which the Philippines has sovereign rights and jurisdictions, as they have the potential to undermine the peace and stability that our nations have collectively worked towards over the years. It is in our purview as representatives of the people to address this issue with utmost diplomatic care and urgency. Let us be clear, the concerns we express are not intended to assign blame or take sides. Instead, they reflect our shared commitment to upholding a rules-based international order. It is through these rules that we can navigate the complexities of competing claims and interests in a manner that fosters understanding and preserves regional stability. First and foremost, let us acknowledge the significance of dialogue and diplomacy in resolving conflicts and mitigating tensions. The Asia-Pacific region has had its fair share of historical disputes and territorial conflicts. Isipin yung mga utol, no? Nagkakasundo yung lahat ng bansa dito sa ASEAN, no? Bukod sa China. Pero syempre, lahat tayo, yung common interest kasi natin, wag maagaw yung mga teritoryo natin. So, hindi lang tayo ang inaagawan ng teritoryo ng China dahil doon sa kanilang 10-dash line. Okay? So, lahat tayo nakakaranas. Kasi, kaya lang, mas mabigat yung nangyayari sa Pilipinas kasi tayo ay talagang patuloy na lumalaban. Kumbaga hindi lumalaban, dinidepensahan yung ating mga teritoryo. Okay mga utol? So tayo lamang yung palaging nagkakaroon ng tawag doon? Tensyon sa China. So kahit na mag-usap, palagay ko no, kahit na mag-usap, hanggang hindi nagba-back down itong China doon sa ating mga teritoryo, magpapatuloy yung ganyan tensyon. Dahil hindi naman tayo papayag. Diba? Sabi nga ni President Bongbong Marcos, hindi ako papayag na maagawan tayo kahit 1 pulgada ng ating teritoryo. Yun sa akin, bilang Pinoy, yun yung pinangahawakan ko. Pero paano, pag natapos ang termino ng ating Pangulo at yung kasunod, iba. Paano kaya yun? O bago matapos ang termino ng ating Pangulo, matapos na.
yung tension, no, yung issue dyan sa West Philippine Sea at tuluyan ng may balik sa atin yung mga dapat na nasa atin. Sana ay mag-back down ang China. Sana ay magising sila sa katotohanan na magkakagera to pag inagaw namin sa Pilipinas to. So, aalis na lang kami. Hahayaan nila tayo. Yun ang pinakamagandang move na gagawin ng China sa palagay ko. Okay? Tuloy na mo. Ano masasabi nyo doon? Tuloy na muna natin. However, it is through open and respectful communication that we can find common ground and build bridges towards lasting peace. And I urge each member to engage in dialogue actively, seeking understanding and cooperation even in the face of differences. It is through our collective diplomatic efforts that we can send a strong message of unity, urging all parties involved to prioritize dialogue over confrontation and cooperation over competition. The Asia-Pacific region has thrived when we have worked together, and it is in this spirit Tama. that we address the current challenges in the South China Sea. Sa ginawang plenary session tungkol sa political at security matters sa 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum, si Estrada ang nagsilbing kinatawan ng Pilipinas sa naturang plenary session. Sa harap ng member parliamentarians, kabilang ang kinatawan ng China, binigyang diin ni Estrada ang sovereign rights at jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Iginiit ng senador, na bilang mga kinatawan ng kani-kanilang mga bansa ay nararapat lang na ilatag nila ang seryosong concern sa mga development sa West Philippine Sea, dahil may potensyal itong makaapekto sa peace at stability sa rehiyon. Oo. Kailangan aniyang talakayin ang isyong ito ng may diplomasya at urgency. Binigyang linaw naman ni Estrada, na sa paglalatag ng mga concern na ito ay hindi layong manisi o magkampihan. Bagkus, layo nitong salaminin ang kanilang commitment sa paninindigan sa isang rules-based international order. Hinimok rin ng senador ang lahat ng partido sa territorial disputes sa South China Sea, na iprioridad ang pakikipagdialogo kaysa sa kumprontasyon. Tama. Sinabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang Kongreso ng Pilipinas, na nag-ho-host ng 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum, ay sumang-ayon na magkaroon ng diplomatic consensus sa pagresolba ng mga mabibigat na issue sa ibang mga bansa, lalo na ang may kaugnayan sa West Philippine Sea. That's why the wordings of the resolutions are very important. If you use diplomatic wordings, hindi nakakasakit, no? Hindi nakaka-insulto, hindi nakakagalit. Sa tingin ko magkakaroon tayo ng consensus diyan. Kung kaya nga namin ni speaker yung i-handle yung mga magugulo naming membro sa Senado at sa Kongreso, kaya natin ito. But eventually, we will have to come up with a consensus. Kasi I noticed sa mga APPF, pag wala yung consensus, hindi tinetable or ililipat na lang po sa susunod na APPF ang discussions. That's why earlier we had to tackle 3 resolutions that were tabled for discussion in the Thailand APPF and was brought to the Philippines' attention. What is that, sir? What is that I resolution? forget. It's about Okay, thank you. denuclearization, I think. But at the end of the day, I think what's important is me and the speaker will try our best to befriend all 19 countries for the best interest for the Philippines and for our region, particularly on the UN Security Council membership for 2026, non-permanent member, and of course issues involving our region and our neighbors. So right now, napakaganda na synergy namin with Thailand, with Indonesia, with Malaysia, yung mga kapitbahay natin. So this is for regional stability. And then eventually we'll be able to also have maybe a one-on-one with the Chinese delegation, and we'll discuss an honest to goodness. When we do that, me and the speaker will discuss with them an honest to goodness appeal to have a code of conduct. So hindi na po magkakaroon ng untoward incidents dito sa ating area. Yan mga utol, no? Palagi nating maririnig yan sa lahat ng magsasalita na ating mga pinuno o sa mga nakaupo nating sa mga politiko natin, sa senador natin, sa pangulo natin, sa Department of National Defense natin. Pag-usaping West Philippine Sea, pag-usaping China, palagi ang binabanggit nila o binibigkas nila, at totoo naman to, open tayo sa komunikasyon, sa diplomasya, makapag-peace sa kanila,
mag-come up sa solution ng hindi dadaan sa violenteng aksyon. So palaging diplomasya yung ating ginagawa. So nag-file na tayo ng 58 so far, no? 58 kung hindi daw nagkakamali. Buong taon itong 2023 lamang 58 diplomatic protests against China. So, ang pinaglalaban natin ay yung peace, stability ng rehiyon. Huwag mauwi sa away. Pero kahit na nakikipag-usap na rin naman ng China, wala rin naman talaga silang ginagawang aksyon. Ang ginagawa nila bagkos, lalo lang nilang pinalalala at pinapakita nila kami mas malakas, dapat kami masunod. Okay, at palagay ko ang gustong iparating na statement talaga ng China, amin tong lugar na to. Umalis kayo, titigil tayo. Magiging okay tayo. Bitawan nyo yan mga yan dahil teritoryo namin yan, yung West Philippine Sea, yung mga inaagaw nila, bitawan nyo yan, okay tayo. Pero kung hindi, magpapatuloy tayo sa ganito. Parang ganon yung pinalalabas talaga palagian ng China. So anong solusyon? Hindi nga tayo papayag na agawin nila yung ating teritoryo. Parang wala naman sa isipan nila na bitawan yung ating mga teritoryong kanilang inaangkin. So anong solusyon? Diba mga utol? Yun yung gusto kong malaman hanggang saan ito matatapos. So ngayon, etong ating gobyerno sa Pilipinas, nag-iisip talaga ng pinaka best solution. So, nakikipag-usap pa rin tayo sa China, nagpapalakas tayo sa dataang lakas, nakikipagkaalyado tayo sa lahat ng bansang may concern tungkol dito sa issue natin sa West Philippine Sea o sa kabuuan, South China Sea. Nang sa ganun, medyo may ease yung tension sa China, pero etong China wala yatang planong mag-back down. So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang mga utol. Maraming salamat kay Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pre-Production. Ako ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.